Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito ay magbibigay pa rin po tayo ng update at ating pag-uusapan itong sinabi ni Mr. Nawat tungkol dito sa ating pambato na si CJ Opiaza. Ating pag-uusapan kung talaga nga bang sincere at pakatotohanan itong kanyang sinasabi or kinukuha niya lang yung loob ng mga Pinoy. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue. So ang pinaka-latest po ngayon mga kapolitika is itong sinabi nga ni Mr. Nawat na kung saan ay nagagalingan daw siya dito sa kanyang performance doon sa swimsuit competition. Kasi kung nakita nyo naman talagang pasabog at marami na nga ngayon ang threaten dito kay CJ Opiaza, most especially yung ibang mga kandidata na gusto ring makasungkit ng Golden Crown. No, ngayon dahil dito sa naging pahayag ni Mr. Nawat na nagagalingan siya dito kay CJ Opiaza, sinabi niya doon sa interview na ang gesture, ang hand movement daw, pati ang eyes, yung galaw ng kanyang katawan ay talagang sinasabi niyang perfect. At meron pa nga siyang pronouncement na gusto niya daw manalo itong Philippines. Okay, at sinabi niya pa na mabuhay daw itong si CJ Opiaza or itong ating pambato. So dito is masasabi natin na kung saan mga kapolitika is positibo itong kanyang sinabi. But again, ito ay salita lamang. Malalaman po natin yan sa finals kung talaga nga bang totoo or makatotohanan itong kanyang sinasabi or baka naman binubulan niya lang ang mga Pinoy. Philippines Philippines มาบูไฮนะก็ถือว่า performance ดีเราพูดถึง performance และวิธีการเดินเขาถูกฝึกมาเป็น beauty queen move อารมณ์สายตานะครับมือขา feeling เขาก็ perfect ต้องยอมรับว่า perfect. So ako ba personally or tayo ba ay naniniwala ba dito sa kanyang naging opinion kay CJ Opiaza patungkol dito sa kanyang outstanding performance sa swimsuit? Okay, so ako honestly is hindi po ako naniniwala dito sa kanyang sinabi. Kasi alam naman natin kung gaano ka tricky itong si Mr. Nawat. At in fact, naisahan niya nga yung Cambodia na kung saan is nag-back out na lang dahil dito sa sama ng loob sa kanyang ginawa. Okay, so in that alone is maniniwala or magtitiwala pa ba tayo dito mga kapolitika? Ako is maniniwala lang ako sa sinasabi ko nga pag andyan na yung corona sa ulo ni CJ Opiaza. But until ngayon na puro words lang at verbal lang is hindi po ako talaga personally naniniwala mga kapolitika. Okay, kasi merong tendency na kinukuha niya lang yung loob ng mga Pinoy at binobola lang tayo. Ganun po yun for the engagement. Kasi alam naman natin kung gaano ka marunong itong CEO ng Miss Grand International at nadala na rin tayo doon sa mga previous history. Okay, so dito ay makikita na talaga natin mga kapolitika na kung saan is threatened daw. Meron yung mga usap-usapan pala ngayon na threatened daw ang ibang mga kandidata dito kay CJ Opiaza. At ang iba pa nga is nagkakaroon daw ng insecurity dahil dito sa pahayag ni Mr. Nawat na nagagalingan siya. So kumbaga merong selosan na nangyari dito sa Miss Grand International at yung ibang mga kandidata daw is todo daw ang kanilang performance rin kasi nga gusto rin nila na mapansin at mapuri nitong CEO ng Miss Grand. So ang next na schedule po is 19 na po itong closed door interview nila CJ Opiaza. And then sa October 20 naman itong kanilang national costume at sa 22 itong kailang preliminary round. So dito na sasalain yung papasok sa top 20, top 10 at top 5. So mga kapolitika, so far ito yung ating update ngayon dito sa naganap na Miss Grand International bilang pagsuporta na rin dito sa ating pambato na si CJ Opiaza. So kayo ba personally is naniniwala dito sa sinabi ni Mr. Nawat na gusto niya daw na manalo itong ating pambato na si CJ Opiaza or binubola niya lang ang mga Pinoy? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue.